Mia, anong paliwanag ng DOLE tungkol dito at posible bang mapatigil ang implementasyon ng 85 pesos wage increase? Ella, magandang tanghali sa'yo. Bagamat nausog ang implementasyon ng 85 pesos na wage increase sa Metro Manila mula doon sa orihinal na July 19 patungo sa July 25, may mga grupo pa rin na nananawagang isuspindi ito. Pero nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na dumaan ito sa botohan at legal na proseso kaya naman tuloy ang implementasyon nito. Kasunod ng paglalabas ng wage order, muling uminit ang usapin sa maaaring maging mabigat na epekto sa ekonomiya at sa mga negosyo sa ipatutupad na 85 pesos na dagdag sahod sa mga minimum wage earner. Pero ayon kay Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, dumaan sa maayos na pag-aaral at legal na proseso at pag-uusap sa pagitan ng stakeholders ang wage increase bago ito ipatupad. Sa akin po, naging natural naman po yung mga ganong reaksyon. Yung proseso po, kasama po talaga ang employers, nag-usap dyan. Kasama ang employees, tripartite nga ho eh. Employers, the government. The government was represented by NEDA, DepDep, and the DTI. Ang employers ay yung mga malalaking grupo, yung mga ECOP, PCCI, ganun din yung employees ay yung malalaking grupo din. So, nagkaroon ng consultation dito nga sa Pasay, even before I assume. So, lahat po ng mga variables ay kinonsider. Niit ng kalihim, bagamat madaragdagan ang gastusin ng ilang negosyo, lalo na ang mga medium-sized enterprises, nakita sa kanilang pagsusuri na minimal lamang ang magiging epekto nito sa kabuuang ekonomiya. Anila, mas malaking issue ang posibleng wage distortion kaysa pagkawala ng trabaho. Binigyan din ng DOLE na masusing sinuri ng wage board ang mga economic indicators, kabilang ang inflation upang matiyak na kayang pasanin ng aumento habang napapanatili ang katatagan ng ekonomiya bago aprubahan ang wage order. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.